Mga Kristiyano, mga sangkay na pinapahirapan ngayon doon po sa Nigeria, ililigtas na daw po ng bansang Amerika? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayo? Mga solid sangkay, mga kapatid na nanonood ngayon. At ayun nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang isa sa mahalagang impormasyon na lumabas ngayon mga sangkay na ang bansang Amerika daw po magsasagawa ng isang malaking operasyon para isalba yung maraming mga Kristiyano po ngayon doon sa Nigeria. Dahil para po sa inyong kaalaman mga sangkay, doon po sa Nigeria, maraming Kristiyano ang nasa survival. Ano ibig sabihin nun? Mayroon pong malaking o matinding persecution o pagpapahirap sa mga Kristiyano. At sa kasamaang palad, marami sa kanila ay pinapatumba ng mga grupong extremist. No, mga ano po ito mga sangkay, mga hindi po Kristiyano, iba po yung kanilang paniniwala, iba po yung kanilang pinaglilingkuran. At itong mga extremist, mga sangkay, sila po ay mga Islam. Ngayon, marami sa mga Kristiyano po doon ay pinapahirapan at pinapatumba ng mga grupong ito. Ngayon, sasaklolo daw po ang bansang Amerika at titingnan po natin kung gaano katotoo ito. Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa babaan ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So para sa inyong kaalaman mga sangkay, eto po yung mga Kristiyano sa Nigeria. Makikita po ninyo mga sangkay yung kalunos-lunos no, nakalagayan. Ayan po. Kitang-kita nyo po kung gaano katindi ang kanilang sitwasyon. Nakakapangilabot itong nangyayari sa kanila doon mga sangkay. Talagang grabe po yung pagpapahirap guys. Siguro kung napanood nyo po yung mga ginawa po nating video, kasi mga ilang beses na rin po natin itong nagawa ng content noon. Mga sangkay, I'm sure very familiar at may idea po kayo sa kalagayan ng mga Nigerian Christians doon mga sangkay, kung saan eto makikita po ninyo sa mga larawan pa lang, grabe na po yung kalagayan nila mga sangkay. At ang matindi po doon, yung kanilang government bingi-bingihan. Tila baga ang may mga sala o gumagawa po na ito mga sangkay, ano sila may koneksyon sa mga ito. Kaya ayaw po nilang pakialaman. Ayan mga sangkay, kagaya po na ito. Ayan. Ngayon, umabot na nga po mga sangkay sa mahigit libo-libo na mga 50,000 or more than pa mga sangkay yung pinatumba ng mga kapwa natin Kristiyano po doon sa Nigeria. No? Alam nyo mga sangkay, iisa lamang po ang relihiyon na ginaganito. Kristiyano lamang po. Tayo lamang mga sangkay. Hindi ba kayo nagtataka mga sangkay kung bakit pilit po binubura ang mga Kristiyano simula noong early church up to now? Ibig sabihin nun mga sangkay, naglilingkod tayo sa tunay na Diyos. At gusto ni Satan, Lucifer, na hindi tayo magtagumpay at mabura tayo. Pero hindi po mangyayari yan mga sangkay dahil tayo ay naglilingkod sa dakilang Diyos at hindi mabubura ang church. Mawawala lamang po ang church sa ating mundo kapag nangyari na po ang rapture. Okay? So dito nyo magigets mga sangkay. Up to now, kahit po yung mga elites, di ba? Galit sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Why? Dahil tunay yung pinaglilingkuran po natin. At galit po doon ang kampon ng kadiliman mga sangkay. Ngayon, ito yung pahayag ng Secretary of War ng Amerika, kung saan isasalba daw po ang, ayon po dito mga sangkay, ni-reveal daw po na ito daw po ay utos ni President Trump sa Pentagon na i-prioritize na protektahan ang mga Nigerian Christians. Na target nga ng mga, alam nyo na mga sangkay, itong mga grabe yung kanilang
pagiging extremist. And I just want to note one more thing to give you a sense of how committed this president is. Maybe a year ago, he heard the call of Nigerian Christians who were being targeted. Kita nyo mga sangkay, same po ito sa kalagayan ng, alam mo, dito din po ako, kumbaga agree kay President Donald Trump. Kasi, kung maaalala nyo, bakit nagkaroon ng gera laban po sa Iran? Ang una po talagang pangyayari noon, nagkaroon po ng mga kilos protesta ng mga Iranian, ng mga Persian. At doon mga sangkay, naalarma si Donald Trump kasi sa loob lamang po ng isang araw, 40,000 yung pinatumba sa loob po ng Iran. Doon na po nagbabala po sa Iran noon. Si President Donald Trump sa Iran. Then, mga sangkay, after ng ilang mga araw o linggo, nirescue sila, nagkaroon ng pag-atake. So, kaya tuwang-tuwa yung mga Iranian noon. Ngayon, ito na naman, mga Nigerian po ito mga sangkay, na inililigtas ngayon ni Donald Trump. And killed by ISIS in Nigeria. And he said, Pete, I want the War Department to focus on ensuring that we do everything we can to protect those Christians. Partnerships like that can take time behind the scenes, but he never wavered on it. And we got the assets there, and over the last month, and there hasn't been much coverage of this, we killed ISIS number 2 in Nigeria, who is most responsible for killing Christians and trying to target the U.S. homeland, and have since, because of the intel we gathered, killed hundreds of ISIS members. Grabe, no? Ganyang kadami. Who were targeting and killing Christians in Nigeria, creating a whole new opportunity there. So there's a lot of things we do that the media pays attention to, and a lot of things that the president empowers the department to do on behalf of the American people that he deserves great credit for. Okay, so yan po ay credit na naman po kay President Donald Trump. Medyo naniniwala na tayo mga sangkay no na pure ang intention ni Trump na tulungan talaga yung mga Kristiyano. Kasi yun din po ang ginawa niya sa Iran eh. At ngayon, ililigtas na naman po niya yung mga Kristiyano po doon sa Nigeria. Grabe, malala po talaga yung nangyayari, mga sangkay. So, ipag-pray po natin ito, ipagdasal po natin na naway maging matagumpay ang bansang Amerika kasi magpapadala po doon ng maraming mga sundalo para tugisin ang mga grupong ito. At hindi po basta-bastang ano yan, mga sangkay, dahil itong grupo, sikat yan eh. Ayan po, mga sangkay, highlight ko na lang, ayan. Sikat po yan at delikado po talaga sila. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.